Magandang araw sa'yo. Isipin mo sandali na ang simbahan ay parang isang barko. Sa loob ng maraming taon, parang ang naging focus natin ay gawin itong pinakamalaki, pinakaligtas, at pinakakomportabling barko sa buong daungan. Oo, tama yan. Pinapaganda natin ang pinupuno, sinisigurado na lahat ng nasa loob masaya. Eksakto. Pero paano kung hindi pala ito ginawa para manatili lang sa daungan? Hmm. Paano kung ang buong layunin ng barkong ito ay ang maglunsad ng mas maliliit na bangka palabas sa karagatan? At yan yung radical na tanong, no? Ito yung hinaharap sa atin ng material na ating pag-uusapan ngayon, isang sipi mula sa aklat na Answering God's Global Call. At ang tanong na yan ay talagang nakakayanig kasi binabago nito ang mismong sukat natin ng tagumpay. Na nagsasabing, paano kung ang tunay na sukatan ng isang matapat na simbahan ay hindi kung gaano karami ang natitipon? Kundi kung gaano karami ang handa nitong isugo. Yun mismo. Okay, i-unpack natin to. Kasi ayon sa source, hindi lang ito problema sa strategiya. Hindi lang ito logistics. Hindi talaga. Ito raw ay isang formation problem. So sa madaling salita, ang issue ay nasa mismong paghubog sa atin. May mali sa paraan ng pagtuturo sa atin kung ano ba talaga ang dapat nating pahalagahan. At kung ano yung dapat nating katakutan. Ang problema, tiba, hindi yung how to, kundi yung want to. Oo, ganda niyan. At diyan mismo ang sentro ng usapan natin ngayon. Alisin natin yung lente ng attractional model, yung layunin na hilahin ng mga tao, papasok. Yung pagtitipon. At isusuot natin ang lente ng sending model, kung saan ang pangunahing gawain ay ang aktibong magpadala ng mga tao palabas. Ang ganda. At ang nakakaintriga dito ay makikita natin kung bakit ito nakaugat sa mismong pagkatao ng Diyos, bakit tayo nag-aatubili, at bakit ito napapanahon, lalo na para sa ating mga Pilipino. Lalong-lalo na. Sige, simulan natin sa pinaka-core idea, yung pagkakaiba ng pagtitipon sa pagsusugo. Kasi hinahamon talaga ng source yung mga karaniwang sukatan natin. Lahat? Dami ng dumadalaw tuwing linggo, laki ng budget. Ganda ng building, di ba? Sinasabi nito na baka lahat yan ay mga sukat lang ng pagiging isang magandang daungan, pero hindi sukat ng pagtupad sa tunay na misyon ng barko. Magandang paglalarawan yan. Dahil kung babalikan natin halimbawa yung Great Commission sa Matthew 28, hindi yun basta-basta bilin lang sa dulo, di ba? Parang afterthought lang. Oo. Sinasabi ng source na ito yung pagbubunyag ng identity, ng DNA mismo ng simbahan. Ang mga huling salita ni Jesus ay hindi, "Hali kayo, manatili rito at hanggaan ako." Hindi. Ang sabi niya, kaya't humayo kayo. May pag-alis. Humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Yung buong puwersa ng teksto ay nakatuon sa paggalaw, pag-alis, pagpunta, paggawa. Kumbaga may direksyon, palabas. Pero kung ganyan pala kalinaw yan, bakit parang hindi yan yung default setting ng marami sa atin? Sabi sa source, may mas malalim pa palang dahilan kung bakit ganyan yung utos. At yan ang susi sa lahat. Hindi natin mauunawaan ang misyon ng simbahan kung hindi natin nauunawaan ang misyon ng Diyos. The source argues na ang atong Diyos ay isang sending God by nature. Isang sending God. Oo. Ang buong kwento ng Biblia ay isang mahabang salaysay ng pagsusugo. Isipin mo yung daloy. Ipinadala ng Ama ang anak sa mundo. Tama? Nang paakyat na ang anak pabalik sa Ama, ipinadala niya ang Espiritu. Okay. At pagkatapos ng Pentecostes, ang banal na Santa Talo, Ama, Anak at Espiritu ay sama-samang ipinadala ang simbahan. Wow! So, hindi lang ito aktibidad natin. Eksakto. Ito ay pakikilahok sa isang divine momentum na matagal nang nangyayari. Hindi tayo ang may akda ng misyon. Tayo ay mga iniimbitahang kalahok lang. Okay, so ang misyon ay nasa DNA mismo ng Diyos. Pero, paano to nag-translate sa buhay ng unang simbahan? Kasi madaling sabihin yan in theory, no? May example ba na binigay? Meron. At ito yung isa sa pinakamakapangyarihang punto ng source. Ginamit nito yung aklat ng mga gawa. Acts, okay? Sa Acts chapter 8, nakita natin yung matinding pag-uusig sa unang simbahan sa Jerusalem. Sa unang tingin, trahedya to, di ba? Malaking problema. Oo naman. Pero inilalarawan ito ng source bilang isang divine propulsion.
Parang pagtulak mula sa Diyos. Ah? Dahil napilitan silang magkawatak-watak, yung mga mananampalataya ay kumalat sa buong Judea at Samaria. At saan man sila mapunta, ipinapangaral nila ang salita. So yung dapat sanang magpapahina sa kanila? Yun pa ang naging dahilan ng paglawak ng abot nila. Grabe. So may pattern pala dito, isang cycle na paulit-ulit. Hindi lang siya basta pagkakalat. Paano ito binuo nung source? May 4 na yugto sa cycle na to. Una yung pagtitipon o gathering. Diyan nagsasama-sama ang mga tao. Ito yung nangyayari sa Jerusalem. Okay, yun yung komportable. Oo, pero hindi yan ang huling hantungan. Ang pagtitipon ay dapat humantong sa paghubog o formation. Dito sila natututo, lumalago. Nagiging mga alagad. Tama. Pero hindi pa rin dyan nagtatapos. Ang tunay na layunin ng paghubog ay para ihanda sila sa pagkakalat o scattering. Yun na yung masakit. At yung pagkakalat na yon na parang pagkawala, ang siyang nagre-resulta sa pagpaparami o multiplication. Ang simbahan ay tunay na lumalago hindi lang sa pagdaragdag ng upuan sa loob, kundi sa pagsusugo ng mga tao palabas. Dito pumapasok yung uncomfortable truth na binanggit sa teksto. Yung linyang, faithful churches send their strongest, not their surplus. Ayan. Sandali, pag-isipan natin yan. Kasi ang natural na reaction ko dyan, at siguro ng marami ay, teka, paano naman kami? Oo, paano na yung ministry dito? Sila yung haligi ng community natin, sila yung worship leader, yung best teacher, yung pinaka-committed. Ang sinasabi ng sources ay, ang pinakadakilang gawain ay hindi ang pag-ipon ng assets, kundi ang pag-deploy sa kanila. Nakakatakot yan. It is. Parang self-sabotage, di ba? Pero iyan yung pagsubok sa pananampalataya na ipinapakita ng source. Ginamit itong halimbawa, yung simbahan sa Antioquia. Sila ang unang sending church. Antioch, oo. Sino ang ipinadala nila sa unang missionary journey? Sina Pablo at Barnabas, yung dalawang pinakamahuhusay at pinakakilalang leader nila. Grabe. Isipin mo, ikaw yung pastor doon. Ang isusugo mo hindi yung miyembro na paminsan-minsan lang dumalo. Ang ipapadala mo yung mga taong nagdadala ng bigat ng ministeryo. It's a gut-wrenching decision. Pero dahil sa desisyon na yun, Nabago ang kasaysayan ng mundo. so kung ganong kalinaw yung modelo na yun sa Antioquia, ba't parang ang hirap nating gayahin na yun? Parang may humihila sa ating paatras. At tinukoy nga ng source kung ano yung mga humihila na yan. Oo, 3 malalaking takot na siyang pumipigil sa atin na maging isang sending church. Okay, ano yung una? Ang una ay ang takot na mawalan. The fear of loss. At natural lang yan, di ba? Ang pagsusugo ay parang pagbabawas. Parang lugi ka. Oo, mawawalan ka ng leader, ng musikero, ng miyembro. Minsan pa nga ng kapamilya, nalilipat sa ibang bansa para sa misyon. May pakiramdam ng pagkalugi. Paano yan sinasagot ng source? Paano mo kukontrahin ang isang takot na mukhang very logical naman? Sinasagot ito sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang ganap na kakaibang sistema ng pag-iisip. Yung tinatawag na kingdom economy. Kingdom economy. Hindi ito business as usual. Sa ekonomiya ng mundo, ang pagbabawas ay pagkalugi. Period. Pero sa ekonomiya ng kaharian ng Diyos, ang pagsusugo, yung pagkawala, para sa misyon ay isang investment. Investment. Ginamit nito yung sinabi ni Jesus sa John 12:24 na ang butil ng trigo ay kailangang mamatay at ibaon sa lupa para magbunga ng 100. Yung butil na namatay ay hindi talaga nawala. Nag-transform ito para magbunga ng mas marami pa. So may kapalit. Ibang bottom line? It's a completely different bottom line. Ang krus ay laging nauuna sa pagkabuhay na muli. Okay, gets ko yan. Pero may panalawang takot. At para sa akin, ito yung pinaka-practical. Ang takot sa kakapusan. The fear of scarcity. Yung hindi sapat? Oo. To be honest, this feels very real for many. Paano ka magpapadala ng tao kung yung pambayad lang sa kuryente ng building nyo ay pinoproblema pa? And that's the trap the source points out. Nakondisyon tayo na isipin na ang misyon ay nagmumula sa surplus, sa sobra. Kapag okay na tayo, saka tayo tutulong. Eksakto. Kapag may sobra na tayong oras, pera, at tao, saka pa lang tayo magsusugo.
Pero ipinapaala nito sa atin ni mga kwento sa Biblia, yung langis ng byuda na hindi naubos, Yung 5 tinapay? yung 5 tinapay na nagpakain sa libo-libo. Sa mga kwentong iyon, ang himala ay hindi nangyari dahil may sobra. Nagsimula ito sa pagsunod sa gitna ng kakulangan. Wow! Ayon sa teksto, faith, not finances, is the actual starting capital. Kung hihintayin natin na may sobra bago tayo kumilos, baka hindi tayo kumilos kailanman. Malaking paradigm shift yan. Okay, at yung pangatlo, ang takot sa halaga, the fear of cost. Maging tapat tayo, ang misyon ay hindi madali. May katumbas itong sakripisyo. May kapalit talaga. Pag-iwan sa pamilya, pag-aaral ng bagong wika at kultura, pagtitiis sa hirap, minsan panganib pa. Hindi ito itinago ni Jesus. Sinabi niya, pasanin ninyo ang inyong krus at sumunod sa akin. At ang solusyon sa takot na ito ayon sa source ay hindi yung pagtanggi sa halaga, hindi yung pagpapanggap na madali lang, kundi ang pagyakap sa isang mas malaking katotohanan, ang pangako ni Kristo. Na ano? Ako ay kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang presensya niya ay hindi nag-aalis ng sakripisyo, pero binabago nito ang kahulugan ng sakripisyo. Nagiging pribileyo. Ang kamalayan na kasama mo ang hari ng sansinukop sa bawat hakbang, ang siyang nagbibigay ng lakas para harapin ng anumang halaga. Ang presensya niya ang nagpapagaan ng anumang pasanin. At dito nagiging mas particular yung source, no? Mula sa pangkalahatang takot na yan, tinuon niya yung lente sa isang bagay na tinawag niyang the Filipino movement. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi ng source na ang pandaigdigang diaspora ng mga Pilipino ay hindi isang aksidente sa kasaysayan. Hindi lang nagkataon. Hindi. Ito raw ay providential, may layunin at pagkilos mula sa Diyos. Isipin mo, may mahigit 10 milyong Pilipino na nasa labas ng bansa. Hindi na natin kailangang magplano kung paano tayo makakarating sa mga bansa. Nandoon na tayo. Nandoon na. Ang tanong na lang ay kung ano ang gagawin natin ngayong nandoon na tayo. At binanggit din nito yung mga katangian na parang inihanda talaga tayo para dito, di ba? Hindi lang tayo basta nagkalat, may baon tayong mga katangian. Oo, 3 bagay ang itinatampok. Una, hinubog na tayo ng karanasan ng diaspora. Sanay na tayong mag-adjust sa ibang kultura. Resilient. Pangalawa, likas tayong palakaibigan at matatag, relational and resilient. Mabilis tayong makisama at hindi basta sumusuko sa hirap. Totoo yan. At pangatlo, mayroon tayong masiglang pananampalataya, vibrant faith. Madalas dala-dala natin yan saan man tayo magpunta. So ano yung malaking tanong na ibinabato sa atin? Ang malaking tanong ay ito, tayo ba ay mga manggagawang nagkalat lang o mga saksing sadyang isinugo? The shift in perspective from being scattered workers to being sent witnesses is everything. Wow. So if we connect this to the bigger picture, hindi ito basta personal na realisasyon lang. May panawagan ang source na kailangang nating mag-organize ayon sa bagong pananaw na to. Eksakto. Hindi sapat yung amen lang. Kailangan ng aksyon sa iba't ibang antas. Saan-saan yon? Una, sa antas ng mga simbahan. Dapat daw tayong bumuo ng isang sending culture. Hindi ito isang missions month lang o taon ng conference. Hindi event. Hindi, dapat bahagi na ng DNA. Ipinagdarasan linggo-linggo, ipinagdiriwang yung mga isinusugo, itinuturo palagi mula sa pulpito. Okay, so sa simbahan, saan pa? Pangalawa, sa antas ng mga pamilya. Ang panawagan ay ang yakapin ang isang kingdom vision. Hindi lang natin inihahanda ang ating mga anak para sa isang magandang karir. Para yumaman. Oo, inihahanda natin sila para sa kanilang calling mula sa Diyos, saan man sila dalhin nito sa mundo. Grabe yung pag-uusap sa hapagkainan, mag-iiba, no? At pangatlo, sa antas ng mga institusyon, mga Bible school, seminaryo. Di lang may lalim sa teolohiya, kundi may tatag din sa espiritualidad at may kakayahang makipag-ugnayan sa ibang kultura. So isang buong
ecosystem na sumusuporta sa pagsusugo. Tama. At para hindi ito manatiling isang malaking konsepto lang, nagbigay din ang source ng 5 praktikal at personal na unang hakbang. Mga bagay na maaari mong simulan ngayon din. Oo, at ang ganda nito mas very accessible. Sige, ano yung una? Una, manalangin ng may intensyon. Mag-adopt daw ng isang unreached people group, isang pangkat ng mga tao na wala pang sapat na access sa ebanghelyo at ipanalangin sila linggo-linggo. Pangalawa, magbigay ng may estratehiya. Suportahan sa pananalapi ang mga lehitimong gawain ng misyon. Simple lang, di ba? Kung nasaan ang iyong yaman, nandoon din ang iyong puso. Pangatlo, humayo sa lokalidad. Minsan, ang mission field ay nasa labas lang ng pinto natin. Oo, totoo. Magsimula sa pakikipagkaibigan at pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan o migrante sa sarili mong komunidad. Ipakita sa kanila ang pagmamahal ni Kristo. Pang-apat, mag-explore ng personal. Isaalang-alang ang mga short-term exposure trip. Minsan, kailangan mo lang makita ng sarili mong mga mata yung pangangailangan para maantig yung puso mo. At panghuli, ikalima, manghikayat ng iba. Gamitin ang iyong impluensya sa trabaho, sa pamilya, sa barkada, sa simbahan para isulong ang usapin ng misyon. Ang diin dito ay hindi lahat ay tinatawag na lumipat sa ibang bansa. Pero lahat tayo ay tinatawag na makilahok. Yun yung punto. Lahat. Ang pagsunod ay nagsisimula sa isang pusong handang sumuko at magamit. At dito na nagbabago ang lahat. Ito'y tungkol sa pagbuo ng isang missional lens. Missional lens. Oo, kung saan isinasala mo ang bawat desisyon mo sa buhay. Ang tanong ay hindi na lang ano ang mabuti para sa akin at sa aking pamilya, Nagiging sa career path na ito, sa paglipat ko sa lugar na ito, sa kursong kukunin ko, paano magagamit ang buhay ko para sa pandaigdigang layunin ng Diyos. Kaya sa huli, iniiwan tayo ng material na ito na may isang malinaw na pagpili. Hindi ito isang pagtatapos, kundi isang commissioning, isang pagsusugo. Tama. Ang layunin ay hindi tapusin ang misyon na parang checklist. Ang layunin ay pumasok sa agos nito. Isang agos na palaging umaagos palabas. Palabas, patungo sa mga bansa. At may matinding paalala sa dulo, no? Oo, tungkol sa susunod na henerasyon, nakamasid sila. Malinaw na sinasabi ng source na tinitingnan nila tayo. Anong nakikita nila? Nakikita nila kung ang pananampalataya ba natin ay isang bagay na ginagamit natin para lang protektahan ang ating sariling kaginhawan o kung ito ay isang pananampalataya na handang isakripisyo yung kaginhawan para sa isang mas mataas na tawag. Yung mga desisyon natin ngayon, ang humuhubog sa pananaw nila. Sa kung ano ang tunay na Kristyanismo. Grabe! At ang pinakamalaking legacy, ayon sa source, ay hindi yung mga bagay na naipon o naitatag natin. Hindi ang laki ng simbahan o ng ating bank account. Hindi. Ang tunay na legacy ay ang mga bagay na ating pinakawalan, ipinagkatiwala at isinugo para sa layunin ng Diyos. Yung barko sa daungan, ang legacy niya ay hindi kung gaano siya kalaki, Kundi kung gaano karaming bangka ang nailunsad niya. ay na hindi na bumalik. Dahil nakahanap na sila ng sarili nilang daungan kung saan sila magpapalago. At ang huling hamon ay isang personal na tugon, tulad ng sinabi ni Isaias sa harap ng Diyos sa templo, "Narito ako, isugo mo ako." Hindi niya sinabing, "Heto ang plano ko, Panginoon, paki-approve." Ang sinabi niya ay, "Heto ako." Isang tindig ng pagsuko na nauuna pa sa pagkakaroon ng kumpletong plano. Ang pagsunod ay nauuna sa pag-unawa. Yun. Sinasabi ng sulatin na inilahad na ang roadmap. Ang unang hakbang ay nakasalay na sa iyo. Kaya ang tanong ay hindi na lang kung paano kung ang simbahan ay magsusugo pa ng mas marami. Hindi na yan. Ang tanong na iniiwan nito para sa iyo ay mas personal. Sa gitna ng iyong mga plano, pangarap at pang-araw-araw na desisyon, ano ang isang hakbang, gaano man kaliit, na maaari mong gawin ngayon upang i-align ng iyong buhay sa pandaigdigang misyon na ito?